action star ng dekada 90 ang makakasama po natin sa Moments mamaya. Bagaman hindi na po aktibo, katulad noon, sigurado namang naaalala pa rin ng marami, si Jeric Rabal. Dading-dadi na po siya ngayon. At sabi nga niya, isa raw siyang caring, loving, at protective daddy. Naku, alamin natin kung bakit ganon ang description niya sa kanyang dad style. At kumusta na kaya si Jeric ngayon? Magbabalik showbiz pa kaya siya? Marami pa rin pong mga tagahanga niyang nag-aabang sa kanyang pag-ate muli sa pelikula. Naku, siguradong isang masayang kwentuhan at makabuluhang talakayan ang naghihintay po sa atin sa programang punong-puno ng pagmamahal. Ang Living, Loving, and All About Monday Moments! Save money. Mag-insert pa. Yung pera mo ay kung kumita ka ng 10 piso itabi mo na agad yung 5. Nanonood ng shooting ang kapampangan si Eric Buensuceso nang siya ay madiskubre at doon na nagsimulang mabago ang kanyang buhay. At ngayon nga po, naging kilala na siya bilang si Jeric Rabal. Welcome to Moments! Daddy Eric, yan pala talaga ang pangalan mo, Eric. Jeric, ano? Binalong, taga na talaga, na-miss ka namin. Siyempre, napapanood, lalo na sa mga pelikulang ma-action, di ba? Pero bago natin pag-usapan yan, pakikwento ng mas detalyado sa amin, ano? Kung paano ka na-discover, maganda yata yung kwento na yun. Nanonood ka na ng shooting. Nanonood lang ako ng shooting nun Sa Pampanga. May nilalakad kami, hindi ko na alam kung ano yan. Tapos may nakita akong parang may komisyon. Siyempre, curious ako. Meron. So, isa sa mga uso. Kasi, nakita ko, yung nagsusuntukan. Oo. Ano lang pala, shooting. Okay. Tapos, natatabi kami ng ng crowd control. Tapos napapunta ako dun sa may mga talent, ng extra. Tapos umiikot yung director nila, nagagalit. Tinuro ako, sabi niya, ikaw, taga-pelikula ka ba? Ang hirap ng bawalan Kasi usyoso ako ng usyoso. Dapat hindi yun, nanonood lang ako. Hindi ka ba talent? Doon ka muna. Tapos hindi ako malis, nanonood ako. Tapos nakita ako ng director nga. Sabi, sunod mag-artista. Sino itong director na to? Si Willie Milan. Willie Milan. Si Direk Willie Milan. Sabi ko, ganito pa yung sagot ko. So, parang alamanin ka pa, ito ba talaga sabi, oo, hindi ka mga, gano'n na lang, Gusto mo ba talaga? Ganun na yung sagot ko. Bakit gano'n yung sagot mo? Hindi ka ba makapaniwala na inaalo kang mag-artista? Nahihiya ako. Tapos, nilagyan ako ng calling card. Sabi niya, punta raw dun sa ganung lugar, ganyan to. Tapos, nagkataon naman at that time, ang Octo Arts, bagong season. Magdamatagal na sila sa ganung business. Pumasok sila sa film. Naghahanap sila ngayon ng bibildatin nilang action. Nung ako'y nakakita nila, hindi pa interesado sa akin si Boss Orly. Ando pa si Boss Simon ng team. Sabi ni Willie Milan, naghahanap ko ng bibildatin niya to. Ito, pwede naman to, ganun ganyan. Ako yung suot ko nung bibildatin ako doon, parang wala lang. Kasi paano ako ni Francis Magalona So ibig sabihin pagka parang loose ang suot mo. Diba? Parang sasayaw, gano'n. Dapat biglang action star para hindi ko na si Boss Orly. Dinala ako ni Director Willie Milan doon sa first films. Alam mo ba yung first film? Dinala ako doon. Parang hindi rin interesado. Binalik ulit ako sa Oxford. Pinictorial ako. Pinasuot ako ng jacket. Di ko alam kanino jacket yun Pinagsuot ako ng parang mukha kang action. Yes, oo. Makita nila yung Makita nila yung finished product ng tutorial, Wala na ako noon sa Metro Manila. Umuwi ako ng Florida Blanca. Tinawagan ako. Jerry, punta ka ng Monday. Sige, Direk Willie Milan. Sige. Usap daw tayo. Nung makita yung tutorial, Pwede, oo. Yun na. Ang bilis ng pangyayari
Nung nakita niyo yung tutorial, yung pinalabasan, etc. Ako naman, natutuwa ako, mukha ang action star. Kaya lang ang registro at that time, Robin Padilla. Parang Robin Padilla. Kasi that time, ay sikat na sikat din naman sila. Oo. Di ba doon ako hinahinahon nung araw? Pagkatapos, pinapirma na ako ng kontrata. Ganun kabilis. Boss Orly. Ganun kabilis. Hindi ko dinaanan yung ano eh. Hindi ko dinaanan yung nagtalent. Audition pa, Hindi ko dinaanan yung nag-audition eh. Oo. Unlike now, ang hirap ng pag-artista, dadaan ka sa butas ng karaya. Sabi, ilang ka doon sa mga mapapalad na talagang diretso kagad, launching kagad. At movie ko, bida ako kagad. Oo. Hindi ako naghintay ng matagal. Oo. Ang timano, bida. Tapos nung mag-shoot na kami, nag-showing yung movie ko, iisip ko, tatanggapin ako ng tao. Kasi parang copycat. Natuwa naman sa akin. At ito, yung first movie mo, anong movie to? Kalabang Mortal ni Baby Ama. Si Robin Padilla, meron siyang pelikulang ano eh. Anak naman ni Baby Ama. Hindi, yan. Sinuwerte na. Oo. Ito yung kinalbo ka rin. Yun yung kinalbo ko. Oo. Kasi si Baby Ama, si John Regala naman yun. Yes, oo. Si Baby Ama nabitay eh. Yung Kalabang Mortal. Yes, ayun. At syempre, sa kaswertihan ay tinanggap naman ng tao, si Jerry. Nagsunod-sunod na yung movie ko na. Pinapirma na ako ng exclusive contract. So, bali ikaw ang the very first contract star ng Octo Art. Ang tawag na sa akin noon Golden Boy ng Octo Art. Oo, ito ang talagang original Octo Arts baby. Diba? Sa kanilang movies. Pero ito, naalala mo ba yung kauna-unahang pagkakataon na sumalang ka sa shooting? Ito na. Finally, pinapirma ka. Ito na. Yung first shooting day. Ano yung pakiramdam mo nun? Hindi ko lang yung action eh. Saka yung cut. Oo. Parang ang tanga. Hindi pa nag-action. Nagsasalta ka na. Oo, kaya tumatalon na ako. So sayang lang yung effort ko, tumalon na ako. Wala pa pala. Oo. Sabi, rolling. Diba? Mga ganyan. Action. Doon sila pa action, tumatalong ka na. At meron pa akong coach noon. May acting coach. pa ako. At ang gusto mo pala noon. Kasi dahil gagawin kang bida, marami kang yung may coach ka. At saka wala kang experience pala talaga in acting. Wala, kung baga sa sandalo, pinasok sa gera, walang training. Oo. So, di ba ito naging mahirap para sa'yo o napakabilis mong Sa taping. Silap ako sa taping ng araw. Kasi ang taping, tuloy-tuloy ang dialogue. Yes. Oo, hindi angulo by angulo. Unlike sa movies, cut to cut eh. So, nasiyang ka sa pelikula. Mas gusto mo yung... Tapos, eventually, nakapag-adjust din ako. At saka isa kang pure-blooded Kapampangan or half Kapampangan dahil lang mama mo ba? Ang mother ko, Kapampangan, sa Galubao. Sa mga Montemayor yan eh. Tapos, doon sila nagsigidad sa Florida Blanca. Oo. Doon din ako lumaki sa Florida Blanca. Naku, fluent ka sa Kapampangan. Ang father ko, Bataan. O sa mga Buen Suceso. Yun. So, ang mga Buen Suceso ay sa Bataan pala. Alam mo, uso-uso sa mga action films, or kahit sa ibang pelikula, yung may subtitle, kumbaga, di ba? Sa mga, bukod sa main title. Halimbawa, sa introductory film po ni Jeric, yung Valentin Zapanta, alias Nino, ang subtitle po nun ay Huling Kilabot ng Tondo. O, di ba mga ganon? Ngayon, tingnan natin kung naaalala pa ni Jeric yung subtitles ng ilang pelikula niya. Bilang may pagka-Alzheimer's na nga siya, dahil hindi na alam yung mga lyrics ng kanta ni Francis, tapos biglang nakalimutan niya na yung pagsasayaw. Tingnan natin. O ito, yung pelikula mo na Dalawa Laban sa Mundo. Dalawa laban sa mundo. Anong subtitle nun? Beka, dalawa laban sa mundo. Ang beauty. At ang beauty. Ang sigat ang beauty. Yan, very good. Yan, with Rufa Gutierrez. Aba, nakapasya mo pa si Rufa. Miss World siya noon. Kakapanalo niya lang sa Hindi, sumasalit man. Hindi pa. Sasalit pa Sasabi pa lang, oo. So, yun ang isa sa mga naging pelikula ni Jeric, ang Siga at ang Beauty. Deo Fajardo yun. Directed by Deo Fajardo. Biboy Banal. Anong Pagbanti subtitle? ko, tapos kayo? Yan, ang galing ba? So, fair naman, hindi ka hindi ka kumain ng pork ngayon, Sabihin mo lahat, alam ko yan. Bunso. Sinilang ang palaban? Tama. Sinilang ang palaban. Actually, si Mato. Directed by? William Mayo. Siyempre, dito si Direk, Melencio Magat. Dugo laban sa dugo? Directed by? Ito natin, Bidad.
alam ba niya kung sino ang director? Ngayon po, nung medyo humina na yung mga action films, syempre, nung dekada 90, or nung late 90s, ay, syempre, naglaylo na rin, di ba? Yung paggawa mo ng mga action films. Papasok ang pagdating ng 2000. 1998, 99, 2000, pag ano ng... Actually, hindi lang action films. Buong industriya. Oo, buong pelikulang Pilipinas. Oo, kaya lang particular na yung action film dahil mas magastos ang action film. Oo. Siyempre, di ba? Dahil mga blasting, yung mga fight scenes, death-defying stunts, ganyan. So, paano na-apektuhan nun? Yung Ito pa yung mga pirated. isa pa yan. Biro mo manonood ka ng sine, 100 pesos. No? Hindi lang ngayon. Kakain ka pa. Ano, doon sa CD. na pirated. Oo, 52, 103. Magtatagaan mo nga lang yung mga tumatayong ulo ng tao doon. Tapos yung mapapahirap mo sa kapitbahay. Hindi ko naman sinasabing Maraming makakanood. Hindi naman sinasabing tangkiligin nila. Yun ang Pero yun naka-apekto. isa yun sa mga pumatay. Pero yun nga, so nung dumating yung mga pagkakataon na yun, paano mo yun hinarap? Kumbaga, ginawa mo bang, i-divert mo ba yung attention mo sa ibang bagay, yung oras mo sa iba? Mahirap. Bukod sa Mahirap mag-adjust. Doon ako nahirapang nag-adjust. Kasi sabi ko nga nun, dati uso ang pera eh. Dati, oo. Dati, pag may modernong sasakyan, gusto ko yan. Ay, hindi. Kung magpalit ako ng sasakyan, every 10 years. Diba? Tapos, pag kinukuha ako ng gusto nila, mag-endorse ako ng ganito. Kukunin ako ng yung pang-ahit. Hindi na sasabihin kung ano yan. Sabi ko, baba eh. Bigyan mo na lang kay maraming balbas yun. Walang balbas. Inaano mo? Nire-refer ka pa? Kinukuha ko ng dilata, sardina. Sabi ko, action star, mag-endorse na. Bigyan mo kay Oo. Ito niyan. Ganun ako eh, nung araw. Aba, pero ang bait mo kasi binibigyan mo ng trabaho yung iba. Kukuha ko ng pa rin may kumuha sa akin eh. Yung mga endorse mo. Kinuha ko yun, sa pants. Kinukuha ako ng deodorant. Sabi ko nang gagawin. Wala, ang eksena, maliligo ka lang, magpapapahid ka sa kilikili mo ng ganito. Siyempre, deodorant. Sabi ko, wala naman akong parang pangit, action na sa Tapos hindi ko naisip, sayang yung pera. Mga tinanggihan mo noon. Ngayon, kung kukunin ako, kahit pamintang durog. Alam niyo, palagi ko po, ang pinaka-challenging na role ni Jerry ay yung pagiging tatay. Naku, ano kaya ang mga hamon ng fatherhood sa kanya? Aalamin po natin sa pagbabalik po yan ng Moments.